Pinuwersa, inisprayan ng tear gas ang mag-amang matanda na o nasa kaedadan na ngayong umaga dito sa Yokohama. Sinasabi nila na pinasok sila ng mga kalalakihan na nakabonet at hinalughog ang kanilang bahay at ninakaw ang kanilang milyon-milyong pera na nakatabi sa bahay. Ang sabi ng mga residente dito ay may narinig silang pagsigaw. At pagkatapos nun ay lumabas nga ang mga lalaki na nagmamadali. Agad naman silang tumawag sa 110 para marespondihan ang mag-ama. Sa kabutihang palad ay hindi naman nasaktan ng mag-ama. Mapwerasa na walan lang sila ng malay dahil sila nga ay inisprayan ng tear gas. Nakakatakot na talaga sa Japan. Napakarami ng nakawan na nangyayari. Ito guys. Ito ay malapit lamang sa station. Sa station ng Katakuracho sa Yokohama. Kaya, maaaring natiktikan yung tatlong mag-aama. Ayan. Sa kanilang bahay. At maaaring planado ang ginawang pagnanakaw sa kanila. Milyong yen guys ang nanakaw sa kanila. Kaugalian kasi ng mga Hapon dito guys sa Japan na mag-imbak ng pera sa kanilang bahay. Mag-imbak ng pera ng alahas guys. Kasi yung kanilang thinking ay yung thinking pa nung unang panahon. Parang tayo din mga Pilipino nag-iimbak ng pera sa bahay, hindi sa bangko. Ayan. Kasi nga, siyempre, 80 years old na At siyempre, siguro, medyo na may mendoksayan sila, pumunta ng bangko, mag-withdraw, natatakot din siguro. Ayan. So, kaya ganun, nag-iimbak na lang sila ng pera sa bahay. Pero, sa kasamaang palad ay pinagnakawan sila ng mga nakabonet na lalaki. Ito ay hindi gawain ng mga simpleng magnanakaw lamang. Dahil ito'y maaaring planado. Malapit lang ito sa station. 500 meters lamang. Ayan. Pero ang bilis nilang nakalabas at nakatakas guys. Iniimbestigahan pa ng mga pulis. Magagaling naman ng mga pulis dito sa Japan. At maaaring ilang araw lamang ay matutuntun na kung nasaan ang mga suspect. Pero kung ito ay planado ng isang mga makakapangyarihan ditong grupo sa Japan, hindi ito basta-basta ma-trace dahil magagaling sila siyempre. Grupo nga Ayan, alam nyo na yung mga grupong ganyan dito sa Japan. Dahil kung simpleng tao lamang ang papasok sa ganyan, yung mga simpleng magnanakaw lang, hindi nila alam yan. Maaaring natiktikan ang mag-aama. Dahil sila nga ay matatanda na, nangangat yung ilong ko. At syempre wala na silang lakas. Nisprayan sila ng tear gas para mawalan sila siguro ng malay. Alas 5 na ng umaga, ay maliwanag na yun. Dahil summer ngayon dito sa Japan, di ba? Pero, ayan, napasok pa rin sila ng magnanakaw. So, yun lang guys, ang marites ko ngayon sa inyo. At syempre, may isa pa. Ayan. Isa ring nakawan ang nangyari sa Saga City. At ang suspect nga dito ay isang Vietnamese or isang Vietnam national. Isang training visa lamang. Ayan guys, ang nasabing mga Vietnam national ay nakatira dito malapit sa bahay na pinangyarihan ng insidente. At sinasabi na pumasok ang lalaki sa bahay ng mga biktima para kunin ang kanilang pera. Ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang perang nakuha kundi ichimang iseng lamang. Ayan guys. Pagkatapos nito ay sinaksak niya ang 40 years old na Nihongo teacher. At ang nanay naman ito ay sugatan lamang. Nangyari ang insidente kahapon. At dito sa lugar na ito nga ay marami daw Vietnamese trainees. Ayan. Maaaring natiktikan din ang mag-ina dahil parehas lang silang babae sa kanilang bahay. Kaya mag-iingat tayo guys. Ito ang pag-uusapan din natin ngayon sa chika ni Marites. So yan nga guys, ipinakita ko sa inyo ang isa ring insidente ng nakawan plus
may patayan. Ayan guys. Isang 24 years old nga na Vietnamese ang gumawa nito sa mag-inang ni Honjin. Yung anak niya na 40 years old ay pinagsasaksak at nilaslas ang leeg. Ayan guys. Sa kasawiang palad ay namatay ang 40 years old. At ang nanay naman ay sugatan at nagpapagaling ngayon. Guys, napakaliit lamang ng halaga na nakuha niya. Itchimang iseng lamang. O wala pang 4,000 or mahigit lamang na 4,000 sa pera natin sa Pilipinas. Kaya naman guys, alam nyo, mainit na mainit talaga ang mga foreigners sa mga Hapon. Kasi ganito nga ang nangyayari. Ang daming crimes na nangyayari sa Japan causes by foreigners. Ayan. Hindi natin nila lahat. Dahil tayo namang mga Pilipino, alam ko naman na majime tayo. At meron din namang hindi majime. Dahil kamakailan lang naman, may nangyaring pagpatay din na ang may kagagawan ay Pilipino. Ayan. Hindi natin pinagtatakloban ng mga Pilipino. Mayroong majime, mayroong hindi. Ayan guys. Pero, alam nyo, lately, marami ang kaso ng nakawan at nagiging napupunta na sa patayan dahil nga siguro nanlalaban. At isa din naman ito sa napapansin ko sa Japan, hindi masyadong safe ang kanilang mga bahay. Sa bagay, ang mga bahay dito kasi ay gawa sa mga light materials dahil protection sa lindol. Kaya lang, pagdating sa nakawan ay unprotected sila. Kasi bihira dito guys, yung mga bahay na may grills. Kapag nga nakalagtan mo ang sliding door mo na hindi nakalak, makakatulog ka na nang hindi nakalak ang iyong bintana o ang iyong beranda. Ayan guys. Ang dali lang pasukin ng mga bahay dito sa Japan. Kaya mag-iingat din. Sa maliit na halaga, sasabihin nyo wala namang perang nanakawin sa inyo. Sa maliit na halaga ay pwede kayong mapahamak. Ayan guys. Marami na talaga ang masasamang tao sa mundo dahil yan sa kahirapan na nangyayari ngayon. Hindi lang yan sa Japan, sa Pilipinas din, sa buong mundo. Naghihirap ang buong mundo dahil sa patuloy na gyera, pagtaas ng gas, pagtaas na lahat ng bilihin, pagtaas ng taripa. Maraming tao ang nadidepress dahil walang pera. Hindi makabayad ng kung ano-anong utang. Kaya nakakagawa din sila ng ganyan. Unfortunately lang ay training visa or hindi pa naman sila nagtatagal dito maaari sa Japan ay gumawa na sila ng ganyang kabuktutang bagay. Ayan guys. So, salamat guys sa panonood. Sabi ko nga sa inyo, kung walang marites, malilate kayo sa latest. Ayan, thank you so much for watching. Have a nice day everyone. Arigatou gozaimasu.